living word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy. Worthy, worthy, worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy. You are so holy. Holy, you are so holy. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. You're worthy, you are so worthy, worthy, worthy.
Praise. 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 Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Hello, hello, hello mga ka-daily life sharing. Pinagpala tayo upang maging pagpapala. Amen po ba? Hallelujah. Yes, praise the Lord. Isang mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Minsan pa tayo magkakasama ngayong hapong ito. Tayo'y aawit ng may kagalakan mula sa ating mga puso. Mga ka-daily life sharing, hawakan nyo na ang inyong mga cellphone. Buksan natin ang ating mga cellphone. Ibahagi natin ang napakagandang programang ito. Real Life, Real Talk, Daily Life Sharing. At kasama ko po ang aking mahal, sinisinta iniiro, gwapong-gwapong Pastor Dong Kapoy. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Yes, at kasama din namin si Kuya Albert. Ay walang ibang iibigin. Yon! Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. At syempre kasama natin ang original Pastora Sally Monte Hermoso. Wow! Lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ko'y ida. Katawan mo'y indah, kasabay ang Ayun na, hello sa mga taga-Iligan, Maxwell! Yo! Hello kay Kenny Dagisonan sa The Hub of Christ, Iligan City. Kay Dignal Pinilira Kuya sa London. Wow! Hello, Pastora Maria Victoria Gagarin Banga. We miss you here. Pastora Sally. Hello! Maayong hapon sa lahat ng mga taga-Bisaya! Welcome to our daily life sharing. Real life, real talk, real life talk. At syempre, welcome din sa aming mga ka-real life talk from outside the Philippines. Saan man kayo ngayon, sa lahat ng aming mga foreigner na nariyan. Yan, you are all welcome in daily life sharing. Wow! Sabi na Yun. lumabas na ng lungga si Pastora Sally at si Brother Albert. Woohoo! ng may ganda sa presensya niya. Good afternoon, Sis Ruth. Iparinig na natin ang Ruth kanta ni Tudeo. Kuya Albert. Kuya Albert, Kuya Albert. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, dayawin siya. At ng may galak sa Presensya niya. Sa live ka, alam mo na. Ikaw lang, Amang Jesus ang mamahalin. Good afternoon po sa mga taga Paranaque. sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang Yan, shout out kay Sister Josie Belmonte. Sabi niya, Dan sharing. Keep on sharing, keep on inviting, and keep on tagging your friends, your family. Ang daily life sharing po ay global. You can invite your friends
friends in the Philippines, your friends all over the world. Good afternoon, Pastora Erica Tumaakag, Pastora Mila Asas Kalingasan ng Batangas. Ay, Thailand na siya! Sa lahat ng mga taga-Thailand, hello, hello, hello! Hello din kay Pastor Elizabeth Sayon sa Cebu City, Liloan. Hello din kay Sheila Patricia ng Davao City. At kasing Valderrama sa Davao. Pastor Mark Fabian ng Davao. At Lynn Kapisada ng Paranaque. Ikaw lamang, Jesus. Hello kay Sister Digna Pinili ng London. Ayan, nasa na ang mga akay mo dyan sa London? Waiting pa tayo sa mga kaabangers natin mula sa USFA. Ayan, invite ang mga friends ninyo. Saan man silang dako ng mundo. Malayo pero malapit. Ayan, hello Sister Ruth Todio. ng Paranaque. Woohoo! Keep on inviting, sharing, and tagging. Lahat ng inyong mga ka-KKK, kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso. Hello sa lahat ng taga-Manteca, USA. Lalong-lalo na sa aming bumihing mga lingkod ng Diyos, Pastor Azalve and Pastor Sam Surwela. Where are your friends? Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Hello kay Pastor Mano Jose ng Melbourne, Australia. Good afternoon po. Mukhang napakalamig na dyan sa Melbourne ngayon. Praise God. Hallelujah. At kay Pastor Morris Menponte Hermoso. At sa lahat po ng mga in-invite ni Pastora Marivic Manga. Hello po sa inyong lahat. Praise God. Kuya Albert, may nais ka bang batiin? Yes po, mga kapatid. Shout naman dyan sa ka-daily life sharing. Pinagpala po tayong hapon. Kaya naman po kami mga kape, pandasal at pandasal ay narito upang sama-sama tayo. Kaya naman, ito na po ang ating araw na ating pinagsama-sama. Salamat sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pati mo yung sweetheart mo. Binabati ko ang pinakamamahal kong sweetheart dyan. Stay put ka lang dyan, ha? Maghintay ka. Darating din ako sa'yo dyan. Salamat po. Salamat kay Krisa Marquez Mendoza. Sabi niya, welcome back, daily live sharing. Amen. Salamat sa Diyos. Naniniwala ko, walang aantokin ngayon dahil ang lahat ay nag-aabang. Amen po ba? Amen. Praise God. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Pastor Long. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, Panginoon, salamat po sa isang pagkakataon na kami, Lord, ay iyo pong mapakinabangan upang ang iyong pangalan ay talagang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, what a privilege, Lord, na sa dinami-daming mga taong iyong pipiliin, kami pa ang iyong inabot, Panginoon. Iyong binago, buhay na iyong inayos nung kami manalig sa iyo. Nung kaming magsuko sa iyo, niligtas mo kami sa aming masamang kahapon. Lord, kaya ngayon di ka
nakatingin sa aming kahapon na aming pinagsisihan at ito'y aming natanggap na kami ay iyong pinatawad, Panginoon. At dahil dyan, nagbago ang aming mga buhay. Hindi na lumakad kagaya ng aming ginawa kahapon. Bagkus, Lord, lumakad kami ng ayon sa iyong gustong gagawin sa amin ngayon. At patuloy naming inilalatag sa iyo, Lord, ang aming buhay na patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mo kaming pangunahan. Pagkat ang sabi mo sa iyong mga salita that the steps of a good man are ordered by you and you delights in your way, Lord. In the name of Jesus, bless each and everyone, maging ang mga nanunood, Panginoon, saan man silang dako naroroon, habang inaabot sila ng mga mensaheng ito. Lord, mag-iiba ang buhay nila sa dati, Lord. At ipapahayag nila ang liwanag na bigay mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Salamat, Pastor Dong. Sabi ni Digna Pinili Rakuya. Pastora May, magluluto po muna ako ng pansit palabok at lumpiang sariwa Ayun. habang nakikinig po. Oh. Salamat po. Paki-deliver na lamang po sa kusina namin. Grabe, ano? Lumpiang Ang pala saya sari. nga naman. Galing pa ng London ito. Praise Ang saya God. nga naman. Amen. Salamat po ng marami sa inyong lahat, mga ka-daily live sharing. So, tayo po ngayon ay, ang tema natin ay activate. Dahil nagsimula tayo kahapon sa activate. Ang gagawin po natin ngayon ay makikinig tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor Dong kung gaano kahalaga ang ma-activate ang ating mga pananampalataya. At pagkatapos ay i-interviewin ko si Pastora Zali, ano ba yung ginawa ng Diyos sa kanya mula nang siya ay nanonood lang sa isang napakaliit na cellphone at ngayon siya na ang nasa loob ng cellphone. Di ba naman ang hiwaga, ang pinagpala, ang lingkod ng Panginoon ay marinig natin mamaya. Amen. Salamat po. Pastor Dong, ano po ang inyong maaaring ibahagi sa amin ngayong hapong ito? By the way, kasama po namin sa loob ng studio ang mga trainee natin na mga kabataan. Praise God, tayo pinagpala. Amen. Magsalita naman kayo dyan. Hello, kayo. Hindi, kumaway-kaway na lang kayo. Hindi, lumapit kayo dito habang si Pastor Dong ayan. Babati lang kayo, kaway-kaway. Takbo. Yan. Hello. Diba? Mga training natin. At may dalawa pa pong nakatago doon sa likod ni Gabi. Ewan ko lang kung makuha niya pa. Di na. Makuha pa niya. Oh, praise God. Yan. So, may mga next batch. Amen po ba? May mga ginagawa ang Panginoon. Next generation. Next generation. Sa susunod, marinig nyo sila. Sila na ang mag-share sa atin. Sige, Amen. Pastor Dong. So, pag salitang activate, yung active. So, mayroong tinatawag na low active, mayroong tinatawag na high active. No? Pag sinabing low active, ay talaga namang active ang loob, hindi nga lang sobrang aktibo ang labas. Kaya wala pong wala pong salitang retirement sa Panginoon. Maaaring low active lang at saka high active. Ayan, low active tawag ko diyan sa retirement, low active. Pero yung mga aktibong nabuhay ang spirit, yun yung mga aktibo dalawa. Aktibong spirito, aktibo rin ang katawan. So, aktibo sa lahat ng aspeto. Kasi pag sinabing ang katawan ay katulad ko, di ba? Sabi ng doktor, dati na ang iyong katawan sa orto yun dati, naalala ko yun. Ang iyong katawan, ang edad mo, pastor, maaring bata, pero ang galaw ng iyong katawan ay parang galaw ng matanda. Ayan, kaya mahirap nga naman yun kasi may kapansanan. Pero alam mo ba na kahit sabihin mong low active ang katawan, pag ang spirito mo ay nag-a-activate, mataas ang pagkilos ng Espiritu Santo sa iyo. Kaya ang katawan ay kanyang nabubuhat para gawin. Nagagawa ng katawan para gawin yung
dinidikta ng Espiritu. Kaya binabanggit ng Bible na I serve God in my spirit. Kaya binabanggit ng salita ng Diyos na I serve God in my spirit sa Romans chapter 1, verse 9. Kaya kung ang spirit ay aktibo yan, sabi ng James 2:26, di ba? The body without the spirit is dead. Oh. Kaya yung spirit talaga, importante yan. Kasi ang nag-a-activate ng ating katawan para yan ay kumilos, ay base yan sa dikta ng Espiritu Santo. Dahil sa kompas yan sa Espiritu Santo, doon sa ating espiritu. Kaya sinasabi ng Romans 8:16 na ang Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos ay nagpapatotoo sa ating espiritu. So, na tayo'y mga anak ng Diyos. So, bilang anak ng Diyos, na nabuhay ang ating espiritu, na dating patay. Pag sinabing patay noon, ibig sabihin, na-cut off yung buhay ng Panginoon sa buhay natin nung ang ating mga ninuno ay nagkasala. So, na-cut off po yun. Nung na-cut off from the life of God, doon sa Ephesians 4:18, nung ito'y na-cut off, kaya ang tawag sa atin ay living dead dahil sa kasalanan. At dahil sa kasalanan na yon, kaya ang tao po talaga, masasabi ng Bible sa Jeremiah 17 verse 9, dahil sa kanyang miserabling kalagayan, wala pong kakayanan na meron ang tao na ang tao ay makalaya sa kanyang nakalulungkot na kalagayan. Sabi ng Jeremiah 17 verse 9, sa paraan ng tao, laban sa kasalanan ay wala pong magagawa ang tao. Di po niya talaga kayang lutasin ang sarili niyang kalagayan laban sa kasalanan o laban sa masamang espiritu na yan. Kaya nang dumating ang Panginoong Hesus, sabi ni Apostol Pablo, kasi siya ay pusakal na mamamatay tao. Di ba? Kasi siya ay mamamatay tao dati na inusig niya. Oo, inusig niya. Nasa Acts chapter 8 yan. Inusig niya ang mga mananampalataya. Hinabol niya ang mga mananampalataya. At nang nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, nung makatagpo niya ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, bakit mo ako inuusig? O di ba? Bakit mo ako inuusig? Kaya sabi ni Apostol Pablo, dahil sa grabing liwanag na kanyang nakita, hindi po siya nakatagal, nahulog po siya sa kanyang kinasakyan na kabayo. Nahulog po siya sa kanyang kinalalagyan. At alam niyo po ba, mula noon na-encounter niya ang Panginoon, may taong pinapunta ni Lord sa kanya. May taong nagsabi sa kanya tungkol sa mabuting balita, tungkol kay Kristo Jesus. Kaya yung naalis na talukap sa kanyang mga mata, nabuksan ang kanyang mga mata, at nakita niya ang liwanag. So sabi ng Colossians 1:13, mula sa kaharian ng kadiliman ay inilipat tayo ng Diyos doon sa kaharian ng kaliwanagan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya dahil wala ngang lunas, si Jesus nang dumating nagkatawang tao, bilang Panginoon nagkatawang tao, na kung mananalig ka, lahat talaga ng mga bagay na di mo kayang lutasin, kaya niyang lutasin. Ibig sabihin, wala pong katapat na halaga ng pera na pwedeng itapal para alisin yung ating kalagayang masama, bunga ng masamang espiritu. Walang iba kundi ang kasalanan. Wala pong pera na pwedeng katapat para matanggal ang kasalanan. Kaya wala din pong technology na makatanggal yung ating miserabling kalagayan na sakit ng ating kaluluwa at ng ating espiritu. Wala rin pong sapat na medical science. Lahat ito mabubuti ito para matanggal ang kasalanan. Hindi po matatanggal kahit ano pang ganda ng mga discovery ng tao. Kasi ang atin po talagang original na kalagayan ay mula bahay bata ng nanay natin, sabi ng Psalms 51, ay we miss the mark, sabi ng Bible. Yan yung kasalanan, we miss the mark. Yan yung meaning ng kasalanan, we miss the mark.
Kaya sabi ni Pablo sa Romans 7 verse 24 to 25, kahabag-habag ang kalagayan ko, kasaklap ng kalagayan ko. Kaya tanong ni Apostol Pablo, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na unti-unti na nagdadala sa akin doon sa kamatayan? Sabi ni Pablo yan. Tinanong ni Apostol Pablo yan. Kaya sabi ni Pablo ganito salamat sa Diyos Ama dahil kay Kristo Jesus, nasumpungan ko ang aking kalayaan. Di ba? Anong kalayaan yun? Excuse me. Ito'y kalayaan na hindi na ibigay ng sanlibutan sa Kanya. Kalayaan na nailipat ang buhay niya mula sa kaharian ng kadiliman, inilipat doon sa kaharian ng kaliwanagan. At yung liwanag na yon na sumambulat sa buhay niya ay nagpalakas sa buhay niya para sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya mula nang nakilala niya ang Panginoon internally at na-express niya externally, ang makikita mo na activate yung buhay niya na dating pinakinabangan ng kamalian, ngayon pinakinabangan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1:30, ang Panginoong Hesus ang naging wisdom niya, ang Panginoong Hesus ang naging kaligtasan niya, ang Panginoong Hesus ang naging righteousness niya, ang Panginoong Hesus ang naging lahat-lahat sa Kanya. Kaya dahil doon, sabi niya, kung meron mang ibig magmalaki, ipagmalaki niya ang Panginoong Hesus. Ipagmalaki niya ang ginagawa ng Diyos. Ipagmalaki niya. Ipagmapuri niya. Hindi dahil sa tayo ay magaling, kundi may nagbigay sa inyo, may nagbigay sa atin talaga ng grabing galing, kaya ka naging magaling. Ayan po yan. Yan po yung activate. Yan po yung nagiging pakinabang ang buhay mo. Ganyan po. Kaya nga kung makikita nyo po, dalawang pong part lang sa buhay natin ang naayos ng Diyos. Naayos yung ating kaluluwa ng ating espiritu. Yung espiritu nating corrupt dati ay naayos talaga dahil sa dugo ng Panginoong Hesus. Dahil pag sinabing dugo, buhay. Ang meaning ng dugo means buhay. Sa Old Testament, dugo. Pero sa Bagong Testament, ang meaning niyan ay buhay. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Sabi ng John 14:6, ako ang buhay. Ako ang katotohanan. Yung truth na yon, through the letter, yung truth na yon na galing nakasulat sa tableta, ngayon yung truth na yon, na Word of God, nakasulat na sa puso ng tao. Na nakikita ng lahat, nababasa ng lahat. Yan yung sinabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 2. Ganito ka ka-activated. Ganyan ka-activated. Na-activate na ang buhay mo. Na dati-rate na buhay ka lang pero di ka nagagamit ni Lord. Ngayon, buhay na buhay ka na, nagamit ka pa ng Panginoon o nagpagamit ka sa Panginoon. Iyan po ngayon ang ating mga bukang bibig. Kaya sabi ng Bible na tayo ay buhay na epistle, buhay na mabuting balita, buhay na ebanghelyo. Sa ating puso, doon itinanim at ito'y nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Biro mo yung sinabi ng 1 John chapter 2. Ito yung conclusion ko. Yung liwanag ng Panginoong Hesus, yan din ang naging liwanag na nakikita din sa atin. Wow, grabe yan, di ba? Nasa 1 John 2 yan.
Yung liwanag ni Kristo Jesus, yung nakita nating liwanag nandoon kay Kristo Jesus, ang siya ring liwanag na meron tayo ngayon. Yan ang sinabi ni Apostle John. Yung liwanag na yan ay liwanag ni Kristo Jesus. Yan din yung liwanag na nakita sa amin, sabi ni Apostol John. At yan din ang gustong liwanag ni Lord. Kung paanong siyang nagningning, magniningning ka rin kagaya niya. Kaya ang tawag sa iyo, bituing may ningning. Hallelujah. Amen po ba? At ang tawag mo ay buhay na ebanghelyo. Ang tawag sa living proof. Kaya ang tao talagang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging mananagumpay araw-araw anuman ang kanyang kinakaharap. Kasi bakit? Sabi ni Jesus sa John 16:33, pagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan para sa iyo. Amen po ba? So, ang tagumpay natin ngayon ay regalo, biyaya talaga ng Diyos sa ating buhay. Kaya nagkakaroon tayo ng grabing kakontentuhan. Grabing kakontentuhan. Kaya sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. God bless po. Pagpalain tayo ni Lord. Mga ka-daily life sharing. Abangan natin ang marami pang magaganap na biyaya ni Lord sa atin ngayon. Amen! Yes! Amen! Hallelujah! Salamat sa Diyos. Salamat, Pastor Dong. Talagang sulat nyo nga mga ka-daily life sharing. Ano ang inyong natutunan sa ibinahagi ni Pastor Dong? Comment tayo dyan. Dahil sa pamamagitan nito, tayong lahat ay natututo sa mga aral at tuntunin ng salita ng Diyos. Dalawang bagay po ang idinudulot ng pagsubok sa ating buhay. Maaring ang pagsubok ay tungtungan mo o maaring ang pagsubok ay magiging daan para ilubog ka nito. Tanungin nga kita, sa iyo ang pagsubok, ano ang idinudulot? Yan, sagutin nyo nga po, ang pagsubok sa buhay ko, maaaring ikaw ay ilubog o ito'y maging tungtungan mo. Para sa atin, ang daily life sharing, dumating sa panahon ng matinding pagsubok. Ito ay hindi pang-individual na pagsubok, buong mundong pagsubok dahil nga po ito sa pandemic na nangyari. Pero merong ginawa ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagsubok na ito. Nagkaroon tayo ng isang napakagandang programa, ang daily life sharing. So, nakita namin mag-asawa na naging effective ito sa napakaraming mga tao. Sapagkat yung pagsubok na dumating sa buong mundo, karamihan ito ay naging tungtungan. Tungtungan! Tungtungan! Yan ang kanyang breakthrough. Ang pagsubok ay tungtungan ng aking breakthrough. Amen po ba? Nung kasalukuyan ng pandemic, ako ay extra small. Ngayon, alam na this. Si Pastor Dong, habang kasalukuyan ang malalim na dumaang sakit sa akin, ay dahil ito'y nagpapayat sa akin, nagkaroon ako ng hyperthyroid, nagkaroon ako ng problema sa myoma, meron pang cyst, muntik na ako maoperahan, 2 beses akong naraspa, etc., etc. Ang daming nangyari sa akin. At sa sarili ko, hindi na kaya ng katawan ko, naaawa na ako sa asawa ko dahil siya na yung bumubuhat sa akin, baligtad. Dahil dati ako ang bumubuhat, umaalalay sa kanya. Ngayon, nagkabaligtad. Mahal, Siya ang bumubuhat, umaalalay sa akin. iliwanag mo yung Kaya, buhat, ha? binubuhat talaga. Binabangon. Ibinabangon. Yan, hindi sila maniniwala talaga. O baka mamaya buhat, Ibang buhat yun. Oo. Ngayon, sabi ni, Digna, ang pagsubok po ang susi upang ako ay magtagumpay sa mga problema ko sa buhay. Ayun. At sabi ni Pastor Samuel, sabi dito, ang pagsubok po ang susi upang ako ang magtagumpay sa mga problema ko sa buhay. Wow! Sabi naman ni Pastor Mega Bawa, may ginawang matindi ang Diyos, mas matindi si Lord sa lahat ng matinding problema. Oo, Lahat matitindi. O sabi ni Pastor Samuel, trials are not sent to destroy you. Oh, galing.
O yan. but to strengthen you for the future to come. Yes. Wow, grabe yun, no? Di ba? Amen. Sabi ni Adrian Marie Estolero, Oh. sa pamamagitan ni Jesus ay malalampasan natin ang lahat ng pagsubok Yun. at siya lamang ang makakapagligtas sa kahabag-habag nating kalagayan. Wow, grabe. Wow. Oo. Sabi Oo. ni Emerald Tamayo sa London, Lord, thank you so much sa bawat pagsubok dahil lalo kaming napapalapit sa iyo. Wow, grabe. Yan ang mga matitinding Sabi naman ni karanasan. Maxwell, Oh. ang dami kong pagsubok, Pastora. Oh. Salamat sa Panginoon, naging matatag ako. Oh, yun! Talaga naman. Oo, So, di ba? dalawang bagay ang idinudulot ng pagsubok sa buhay ng tao. Oh. At salamat sa Diyos dahil... Yung dalawang bagay, mahal, sabihin ko pwede? Sige. Life to your soul and body. Bukas na yan, magpe-preach ka na naman eh. Ah, Tapos ka na mag-preach, di ba? okay. Okay. Teka nga, tingnan natin yung gwapo sa tabi mo. Kaya ka pa bang sumagot? Hindi, susunod na lang din siya. Susunod na lang. Oo. So, dalawang bagay. Sige nga, sumagot kayo. Anong idinulot ng pagsubok sa inyo? Lalakas kayo o manghihina? So, ang idinulot sa atin ng pagsubok ng panahon ng pandemic ay natuto tayong mag-prayer and fasting, manalangin sa lahat ng mga nakinig ng daily life sharing na intindihan natin na ang banat, binat, bunot, bakbak, pag dumaan ka sa apat na proseso na yan, Nakapasa. nakapasa ka, buong-buo ka na bless ka pa! Yun ang matindi yan. Amen! Uy, may sumasagot na. Si Isa Kaleha. Kilala mo ba to? Oo. Parang ito yung binati kanina. Oo. Ang pagsubok upang mapatatag ang aking pananampalataya. Yun, Yan. Sabi ni Kenny Dagisonan, ang mga pagsubok ay lalong nagpatatag sa amin. Wow. Amen po ba? Maggagabi na pala sa'yo, huwag kang matutulog. Oo Pastor nga. Samuel. Yan. Mag-share. Mag-share ka lang. Sabi ni Krisa Marquez Mendoza, Amen! Dahil sa pagsubok, nakita at nakilala ko ang Panginoong Jesus. Kaway-kaway sa mga na-born again noong panahon ng pandemic! Ang tindi. Galing nga! Diba? Ang galing. Talaga namang, ang daming nakakamiss sa ating lahat. Amen? Oo. At after ng pandemic ay dahil may binuksan ng Panginoon sa atin, ang dami ring nabuksan, Pastor Dong. Aha. Ang dami ding nabuksan. Tingnan mo, ang daming sumasagot. Ito Oo ang nga. masarap dito sa daily life sharing. Talagang ang lahat ng mga sagot nila ay halos pareho. Ang pagsubok ay nagpapatatag. Yes. Kaya kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, huwag kang susuko. Huwag kang hihinto. Manampalataya ka, manalig ka kay Kristo Jesus. Hawak niya ang buhay mo. O, yan diba? Tingnan mo naman ang panahon ng pandemic. Ako ba yan? Ako ba yan? Pero ang ganda mo dyan, mahal. Ay, naku! Ayun, anong sino nangyari ba yan? dyan? Sino yan? Gabriel, ba't mo pinaalala sa akin? Grabe parang kulang na lang kahon dyan Ang hirap Salamat na, no? sa Diyos, malayang sumigaw! Malayang sumayaw. Malaya, amen, hallelujah. Ito nga si Flor de Lisa, Rojas, Raquel, nang dahil sa pagsubok, nakarating ako sa The Hub of Christ family. Oh, grabe, no? Ito, Antene. matindi. Ah. Sumasagot na ang ating naging original na MC. Oo, Yan. Marami pa sumasagot eh. Oo. Sabi ni Joe Kiel Kyra Kiamko. Grabe naman Kiamko. pangalan tong haba. Oo, ano sabi? Hindi madaling dumaan sa pagsubok. Yun, talaga hindi. Totoo. Oo, totoo. Ngunit, ginagamit ito ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Yun, matindi yan, Amen. oh. Sabi ni Pastor Micaela Luna, Oy, sa mga taga Bacolod City, maghintay kayo. Magsisimula ang The Hub of Christ, Bacolod. Papunta na si Pastor Micaela Luna kasama ng mag-asawang Monte Hermoso. Announcement ko yan. Oo. Sabi ni Pastor Micaela, pagpapala po ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin kasi lalo tayong tatatag sa ating pananampalataya sa Lord. Oo, si Nanay Lanosa. Selenia Lanusa sa Bicol. Para sa akin, ang pagsubok, dagdag kaalaman at tungtungan patungo sa hinaharap Yun, sa buhay. ang matindi nun. Amen. Matindi yun, ano? Praise God.
balikan ko lang, Pastor, si Oh. Flor de Lisa Raquel. Okay. Ang anak nito dati nakulong. Oho. Nagpa-pray over. Wala pang isang buwan nakalaya ang anak. Wow. Oo nga. Grabe. At dahil dito nakarating siya sa church, na Ayan. isama niya ang anak niya. Oo. Pinagpala ng Panginoon. Yun yung mga panahon na ginamit yung mga pangit na pangyayari. Amen. Ang tingin natin nga naman, di ba? Amen. Oo, sige. Pero napaganda yung landscape ng spirit niya. Yan. Tama po. Hindi bawal ang sumagot. Sumagot kayo ng sumagot. Isulat ninyo dyan sa comment box ano ang idinulot ng pagsubok sa inyo. Oo Kung nga. walang pagsubok, wala kang alam sa mundo. Oo. Grabe naman to si Larry Bautista. Bakit? Kung walang pagsubok, wala kang alam sa mundo. Oo. Paano mo nga naman matuklasan yun, no? Ang lalim naman Oo. ito. At shout out po kay Court Villapando. Yan. Ayan. Okay na. Okay Pastor na. Dong, Ah. alam mo ba, nung pandemic talagang ang Diyos ang nagpadala ng mga tamang tao para makasama natin Oo sa nga. daily life sharing. Oo. Na akala natin ay hanggang doon na lang. At marinig natin si Pastora Zali. Yan, Pastora Zali, hali ka na. Siguro, Pastora, hindi mo na kailangan ng maraming introduction. Oo. Yan. Sige po, Pastora Zali, welcome muli sa ating programa, ang Daily Life Sharing. Bumati po kayo. Hello and good afternoon, everyone. Good afternoon, mga ka-daily life sharing. Ako, I'm so excited. Hindi halata. Bumalik na uli ang daily life sharing. Yeah. Oo, kaya, praise the Lord. Ang ganda ng t-shirt mo, ah. Yes. Ang ganda ng kulay. Yung isa kanina kaliwa, blue. Ikaw? Orange. Orange ba yan? Ay, peach. Peach, Oh, peach yan. pala. Sige. Pastora, anong panahon nung nagsimula ang daily life sharing? Kailan ka nagsimula sa daily life sharing? Sorry sa tanong. Nagsimula po ako sa daily life sharing parang a month ago pa lang na nagsisimula din ang daily life sharing. Oh, sino Kasi pong nag-akay sa inyo? Ang nag-akay po sa akin ay walang iba kundi ang aking pinsan, si Dr. May Getchon. Arisubal Getchon. Sige nga. Kwento mo nga, Pastora. Pastor ka na ba kaagad nun? Hindi pa. Sige. Dahil ang pinag-uusapan natin na tinuro ni Pastor Dong ay activate. Ang daily life sharing po ba ay nakatulong sa iyo para ma-activate ang anumang isinalin ng Panginoon sa buhay mo? Very much. So, ang daily life sharing po it started from a simple invitation from my cousin, si Dr. May. Nung una pa nga, parang week pa bago ko pa pinanood ang daily life sharing kasi parang nagre-reject pa, nagre-resist pa yung puso ko na, ano ba to? Bakit ko ba to panonoorin? Pero alam niyo po ba, talagang nang dumating yung pandemic, kasi that was pandemic time po nang i-launch ang daily life sharing. Ito rin yung mga panahon na nakakontained ang tao sa loob ng bahay. Hindi po kami makalabas, mga ka-DLS. Ang nakakalabas lang po sa amin ay si Pastor Morris kasi siya lang po ang naghahanap buhay. Isang tao lang po kasi ang allowed na lumabas during that time. At dumating talaga kami sa point na hinahanap talaga namin. Alam niyo po ba na yung sabi nga ni Pastor, di ba, yung low, high. Dumating din po kami talaga sa very low po. Una, yung physical namin, dumating din po na nanghina din kami. Kasi parang kahit wala kang sakit, parang feeling mo may sakit ka. Kasi sino lang ba ang nakakontain, di ba? Sa loob ng bahay at pinapaupo sa loob ng bahay, pinapagstay sa bahay. Sa ngayong panahon, di po ba ang may sakit? So feeling namin may sakit na rin kami. At dahil feeling namin may sakit kami physically, nagkaroon din kami ng panghihina spiritually. At salamat kasi nung dumating talaga yung may tao talaga na gagamitin ng Diyos, nakukulitin ka Tatanungin ka na, napanood mo na ba? Alam niyo po ba, yung mga taong ganyan, wag niyo po talaga yung persistency nila, wag niyo pong i-underestimate. Kasi yung persistency po ng cousin ko na araw-araw niyang tinatanong sa akin, nanood ka ba ng DLS? Napanood mo ba yung DLS? Ang ganda kaya ng itinuturo ng DLS. Wow. Dahil dun po, parang may isang tao na nag-push sa akin. Wow. Para sige nga, nakulitan ako sa kanya.
hanggang isang araw nag-decide ako, panoorin ko nga, bakit ba ikinukulit ako ng pinsan kong to? Doon po ako nagsimula. Unang araw po ng pakikinig ko sa DLS, ang ganda naman po ng topic, mga kaabangers. It's all about the Holy Spirit. Wow! At alam niyo po ba, Holy Spirit as a fire! Di ba? Amen! Ang ganda, di ba? Sabi nga, ikinukonsume ka ng fire ng Holy Spirit. Hindi dahil sa sinusunog ka, kundi kanina sabi ni Pastor Dom, bakit ka nagtatago? Bakit ang isang tao nagtatago sa dilim? Because of sin. At dahil talaga sa Holy Spirit na kumukonsume sa'yo, nako-convict ka, no, I'm sinning. I'm staying in the dark. Why do I need to stay in the dark na meron namang isang Diyos na pwedeng magdala sa'yo sa liwanag? Yun. That was the time that I started listening. Yun. Daily naman, life tindi. sharing. Yan! Ang galing Alam mo, naman. Pastora Opo. Sally, maliit tingnan to ha, bagay Maliit lang. nga, cellphone lang eh. Oo, pero talagang si Pastor Salvi na lang, ganito sabi niya. Nakakamiss ka, Pastora Sally. Ah. Salamat sa binigay mong bag. Lagi kong katabi. Ito matindi. At dala kahit saan ako pumunta. Alam mo, bagay lang to ha. Alam mo, di ba, nakaranas naman tayo ng dumanggap ng bagay, di ba? Pero minsan natabi lang, Wala lang naman dating. Di ba, meron nakaranas ka na niyan. Pero ito, kakaiba nasa tabi. Kasi yung nagbigay, importante. Wow! Di ba? At sino kaya yung tama, sabi niya, yung liwanag na yan, ay ibinavalue mo talaga yun. Amen. Yo. Meron pang sinabi si Digna Pinili. Ano sabi? Wow, Sister Sally, classmate! Classmate? Sister ka lang noon ngayon, pastora ka na! Classmate! Classmate ko po siya, Pastora, kasi Oh. from daily life sharing, Okay. nagkaroon po tayo ng intercession. Oh. Hindi ko lang po siya kaklase sa daily life sharing, ka-classmate ko po siya sa 24/7 intercession. Grabe Yung madaling naman. araw po. Ang galing! Sabi Kasama. naman ni Emerald Tamayo, April 7, 2020, nang makilala ko ang daily life sharing. Oo. Wow. Alam mo, Ah. okay. Naalala ko itong si Emerald Tamayo dati. Mm. Alam mo, dalo kayo sa daily life sharing, mababayaran ang mga utang niyo. Pero nagtataka ko, no? Wala naman tayong binigay Hindi pera. lang, Pastor, hindi Oh. lang nabayaran ang utang. Oh. Siya ang posporo, Oh. siya ang palito. Okay. Palito, nung nasindihan ang palito, Oh. umapoy, mula sa London, Oh. yung apoy, nakarating sa Sa mga Iligan. anak, oo. Bayad lahat ng loan doon at Loan loan dito. dito. At saka matindi pa, dahil din sa kanila, sila ang ginamit na instrumento mabuksan ang church sa Iligan City. Yes, sabi niya. Kaya sabi ni Emerald, kaya huwag tayong magsawang mag-share ng daily life sharing sa mga kamag-anak at kaibigan natin. Amen. Sabi ni Jessica Dagisonan, may kilala akong isang tao na ganyan sa akin. Pinanood mo ba ang daily life sharing? Sige nga, ano ang topic sa DLS? Ano ang natutunan mo? Push ng push. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Dahil sa pagsubok, naging matibay ang aking puso. Oh. At mas higit na nagtiwala sa Diyos. Wow, Amen. amen. So, Pastora, kasunod kong tanong sa iyo. Eto, nagtahanap pa na yung mga nasa London, no? Ate Emerald, off ka ba ngayon? Off ako. Punta ka dito sa amin. Tingnan mo naman. Off ka ba nga? Para nyo lang kainin yung niluto nyo dyan. Andito yung kusina namin, no? May nagbubukas Oo na siguro, nga. no? Sa madalit sabi, Pastora Zali, na-activate ang iyong pananampalataya Yun. nung ikaw ay umupo, makinig ng daily life sharing. Yes po. From just simply watching sa isang maliit na cellphone. Watching from afar. Wow. Alam nyo, Wow. until such time na kilalanin ko nga sino itong ginamit ng Diyos sa daily life sharing na pinapakinggan ko. None So- other than Pastor Dong. Kasi si Pastor Dong pa po ang nagtuturo nun. Lord, gusto kong makilala. Tignan mo, di ba, hindi ako kasama, hindi niya din ako gustong makilala.
Yes. Hindi po kasi ang naaabutan ko lagi si Pastor Dong yung 1 week na yon. Kasi nga, Ah. ayaw ko siya. Tapos talagang ang Holy Spirit, naglalagay talaga siya na, buksan mo na kasi magsasalita ako. I just Oh, watched galing. from afar Wow. until such time I decided to draw near. Wow. Kilalanin ang mga lingkod ng Diyos. Mm. At nung nag-decide akong kilalanin ang mga lingkod ng Diyos, yun din yung time na nakilala ko ng lubos ang Diyos. Wow, ang galing. Pastora. Imaginein mo, Pastor Dong, mula sa cellphone, hinanap yung nasa loob ng cellphone. Oo, alam mo, aminin natin, di ba? Ang Diyos talaga gumagamit ng contact point. Gumagamit siya ng mga contact point. At isa dito, halimbawa, example lang, itong cellphone na to. Ang cellphone na to, di mo naman masasagot ang taong tumatawag sa hangin. Mm. Pero itong cellphone, may kakayanan siyang mag-interpret ng mga mensahe na nandiyan sa hangin. Mm. So, ang tao din, binigyan ng Diyos ng kakayanan para ipaliwanag ang mga bagay na ipinapahayag ng Espiritu Santo. Amen. Kaya maraming nabubuo, naaayos, nasisinop ang buhay, Pastora May. Amen. Oo. Ang galing. Salamat, Pastor Dong. Sige, balikan natin. Si Pastora Zali, ang daming bumabate sa iyo, Pastora Sally. So, sa loob ng ilang taon na ikaw ay umupo sa daily life sharing, nagdesisyon ka, nakilanlin ang mga nagsasalita. Tama po ba? Nung nakilala mo na yung nagsasalita, totoo ba? Si Pastor Dong lang talaga gusto mo makilala. Sandali nga. Dali nga. Tingnan mo itong mga to, ha? Ayaw nilang lapitan ng taga-banat, binat, bunot, bakbak. Pinakamahirap talaga May yung trabaho kasunod ko. kasi yun, Ang gusto lang nila Pastora. yung ng bebles eh. May kasunod yun. Ah. Hindi madaling makilala si Pastor Dong. Ganon? Kasi bakit? Ah. Dahil sa babaeng lagi niyang katabi. Bakit kayo ganyan? Bakit? May gwardiya, no? Maxwell, magsalita ka dyan. Oo. Ngayon, Pastora, mula sa malayo, ikaw ay lumapit. Ano ang kasunod na na-activate sa iyo? Actually, ang kasunod po na na-activate sa akin, nung sa aking paglapit, yung pong binabanggit ninyo na 4 na B, banat, bunot, binat, Uy! bakbak. Diba? Yan na So, tama. proseso po yun. Akala nyo lang po ito ay biro lang ng mga salita. Hindi. Ito po pala ay isang proseso. Mhm. Kasi the more, yung sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah 33, the more you are closer, yung draw near to me and I will draw near to you and I will show you. 'Di ba? Amazing things. 'Di ba? So bakit nagiging amazing yung mga bagay na yun? Nagiging pagpapala kasi yung proseso po ng banat, bunot, binat at bakbak na proseso po talaga ang aking pagkatao, ang aking character, at yung aking faith. At alam niyo po yung dalawang kabataan na yan, si Alan at si Kurt, dalawa po sila sa napagpala. Nung ako'y Wow. napagpala ng daily life. Alan at si Kurt. Oo. So, na-unleash po yung potential ko. So, yung potential ko na, ay, hindi lang pala ang kakayahan ko ay makinig. Oo nga. Oo. Hindi din lang pala ang kakayahan ko ay magturo bilang isang guro. May inilagay pa palang napakaraming kakayahan ng Diyos sa buhay ko. Amen. And one thing po, na hindi lang pala ako dapat magturo ng mga, alam niyo po ba yung mga principles sa buhay, yung mga principles of science, English grammar, ang pinakamaganda pala na pagkakagamitan sa akin ng Panginoon is to win souls, magturo ng kanyang salita, ang salita ng Diyos na buhay at nagbibigay buhay. Amen. Wow, ang galing naman. Salamat sa Diyos, Pastora Zali. Tunay na dahil sa ikinukwento mo ngayon, sinasabi mo sa amin na tama ang sinabi ng Panginoon sa amin para gawin ang kanyang ipinagagawa. Amen po. Amen. So, Pastora Zali, after nun ma-unleash ang iyong full potential, di ba? So, dahil ang pinag-uusapan natin, mga ka-daily life sharing, ay activate. Kayo nga ay sumagot. Ano ang na-activate sa inyo mula nung kayo ay umupo, makinig sa programang ito? Sapagkat sa pamamagitan nito, na-evaluate namin, tama ba na ipagpatuloy ang aming ginagawa? Kasi proven and effective na naririnig namin sa buhay ni Pastora Zali, naging buhay na buhay sa kanya ang mga mensahe na kanyang narinig. Yeah. Amen po. Oo. So, Pastora Zali, anong after na ma-unleash ang iyong full potential, ano-ano ang mga inilagay ng Panginoon sa iyo na konkreto
na konkreto na, solido pa, na ngayon ay nilalakaran mo na? First and foremost, from being just an avid viewers, naging isa po ako sa mga active host ng daily life sharing. Yun, grabe. At ito pong daily life sharing, hindi lang talaga siya daily life sharing na sinishare mo eh. Nilalakaran mo talaga to. Oo nga. Diba? Tapos, after nun, na naging host, nasundan pa po yun. Diba? Nag-host, tapos? Nag-hosting po ako, naging kasama din po ako sa mga on the road. Oh. Diba? Mga on the road Sa ng una, daily viewer. life sharing. Yes, viewer, host, Yes. ay hindi, una. From low, na nakaupo lang, Aha. diba, na nakikinig. Yan. Tapos gumagalaw na. Aha. At yung paggalaw ko, nagiging high na unti-unti. Kasi Aha. bakit? Hindi lang ako pumunta sa studio. Aha. Pumupunta ako sa iba't ibang lugar Ayan. para abutin ang mga iba pang naging guest ng Aha. daily life sharing. Wow. Narating ko na yung Bisaya, narating ko na yung Mindanao, narating ko na yung ang dami kong narating sa Luzon dahil sa daily life sharing on the road. Wow. At hindi po natapos doon sa daily life sharing on the road. Mhm. Alam nyo, nakikita nyo po yung t-shirt ko na to. Ah. Hindi lang po ako nagamit sa Aha. daily life sharing. Nagamit din po ako sa kape at pandasan. Wow. Ang daily life sharing po ang naging platform ko, ang naging training ground ko. Yun. Ito po yung naging training ground ko. Una, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pag-share ng salita ng Diyos. Aha. Na hindi lang ako na-contained dito sa television, sa cellphone, kundi inilabas ako ng Diyos sa street preaching. Wow. Through kape. Wow, talaga. Praise God. At ngayon, Pastora, pastor na, oh. sandali ha, sabi ni Kurt Villapando, dahil po kay Tita Zali, Mags, nakilala ko po si Lord. Thank you po, Tita Sally. At sabi ni Pastor Samuel, na-activate po ang Holy Spirit sa aking buhay. Dating tulog ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, dating gising tapos natulog. Oh, grabe, no? Ngayon ay buhay na buhay at nag-uumapaw. Amen. At sabi ni Pastor Samuel, kasama ko yan sa Oh. City Hall, sa kape at pandasal. Okay, meron pa Yes. tayong mga 2 minutes, ano? Ah. Pero itong gusto kong makita dito yung sinasabi ni Court Villapando. Sabi ng James chapter 1. Sabi niya, count it all joy, di ba? Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring problema o sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. O di ba? Minsan pagtitiis nga naman din dinadala tayo ni Lord. Sa 1 Peter chapter 4, yung pagtitiis, iniiwas tayo ng Diyos sa pagkakasala. Amen. Imagine kasi si Kristo nagtiis din eh. Kaya ito yung mga kailangan makita natin ng pagtitiis, hindi tayo maging defeated. Tama si Pastor Samuel kanina. At verse 4, at inyong hayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Pag sinabing sakdal na gawa, perfect work. Wow. Oo, sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap, upang kayo'y maging perfect at matuwid na walang anumang kakulangan. Amen. Yo, talaga. Nagpapatotoo si Ate Digna. Yes po, proven na nakarating sila sa amin sa Mangandingay, Muñoz, Nueva Ecija. Yahoo, I pray and hope dito naman sa London. Sabi nga ni Lord, malayo man, malapit din, kayang-kayang puntahan. Amen. Oh. Amen. So pagkatapos ng Pastora Sally, mula sa cellphone, mula sa malayo, lumapit, mula sa viewer, naging host, naging preacher sa street. Ano pa ang ginawa ng Panginoon? Napunta ako sa City Hall, Aha. na nag-share ng gospel, nag-share ng word, ayan. So, from City Hall, alam niyo po ba ang pinaka-highest privilege po ng aking pag-activate ay yung malakaran ko yung highest calling na inilagay sa akin ng Panginoon. Yung ako Amen. po ay tawagin. At nung sabihin sa akin ni Pastor, kami pong mag-asawa ni Pastor Dong na i-ordain kami na pastor. Wow. At first po, parang mas mahirap. Kasi parang ang taas-taas ng pagkakatawag. Tapos ang taas-taas ng expectation. Pero, alam mo, ang isa sa na-unleash talaga sa akin sa daily life sharing ay yung just say yes to God.
Kasi sabi nga, ang Diyos kapag tinawag ka, may kasama yung laging grace niya. Kapag season mo na sa pagkakatawag ng Diyos sa buhay mo, nandun din kasama mo yung grace ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kaya kanina sinishare ko yung test, it is trust, it is embracing, di ba? It is, sabi nga di ba na talagang isisik mo, di ba? At talagang mananatili ka. You need to keep, you need to trust, you need to embrace, you need to seek, and you need to turn to God para mapagtagumpayan mo yung testing mo. So, napagtagumpayan po at marami, kahit ako'y pastor, marami pa rin akong pagsubok. Pero sabi nga, di ba, ang pagsubok, hindi ito pinahintulutan ng Panginoon para sa ating mga buhay, para sirain tayo. Kundi ito ay ipinahintulot ng Diyos para lalo nating maramdaman na ang Diyos ay makapangyarihan. Lalo mong sasabihin sa gitna ng pagsubok, God is my banner. God is my portion. God is my miracle worker. God is my healer. God is my provider. God is my everything. Jesus is my champion sa lahat ng pagsubok na kinaharap ko sa buhay. Amen. Wow. Praise God. Napakaganda ng nangyari sa buhay ni Pastora Sally. Dahil mga ka-daily life sharing ang pinag-uusapan natin dito ngayong linggong ito ngayong buwan na ito, ay activate. Paanong na-activate ang ating mga pananampalataya at hanggang sa fully yung potential natin talaga ay na-unleashed katulad ng ginawa ng Diyos kay Pastora Sally. Imaginein mo, mula sa cellphone, ngayon siya ay isa ng pastor. Nangangaral ng mabuting balita. Sabi ni Pastor Samuel Siruela, dahil sa daily life sharing, naging laboy kaming mag-asawa. Laboy? Gala. Araw-araw upang magkape at mag-daily live sharing from south to north ay nakarating kami upang maghayag ng salita ng Diyos, upang ipakilala si Kristo to everyone. Amen po ba? Salamat sa Diyos sa mga kwento ng buhay. Mga ka-daily live sharing, ito po ay isang pagpapatunay na sinasabi sa ating lahat. Di man tayo magkakasama face to face, pero ang Holy Spirit ay gumagalaw sa lahat ng parte ng mundo. Kaya kung ikaw man ay nakikinig ngayong oras na ito, ikaw man ay may pinagdadaanan, nais naming sabihin sa iyo, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, ng pakikinig, ng pakikinig, ng pakikinig sa salita ng Diyos. At makakapakinig ka lamang pag ikaw ay nakaupo, ikaw ay nagbabasa, ikaw ay nagsusulat. Sabi nga ng teacher, pay attention para makapasa ka sa exam na darating sa buhay mo. Amen. May pagsubok na darating. Hindi yan excuse. Lahat tayo may pagsubok. Layer by layer, degree by degree, ang mga pinagdadaan ng pagsubok. Kaya sa paghahanda ng pagsubok, ngayon pa lang, inihahanda para sa bukas. At ang mabuting balita, ang bawat pagsubok na napagtagumpayan natin, pagpapala sa iba. Ito po ang role ng daily life sharing. Mga pagsubok sa buhay mo na napagtagumpayan mo, iyaan, pag naging nalampasan mo, magiging pagpapala at kalakasan sa iba. At sasabihin mo talaga, hawak mo Lord ang bukas ko. Pastor Dong, awit nga po. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento, iwanan man ng sanlibutan. Habang buhay, hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. Pastora Zali, anong masasabi mo? Ano, maliban sa personal mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo? Paanong ang simbahan, ang The Hub of Christ Family, at ang iba't ibang mga simbahan na talagang strongly connected sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng maraming tao, gaano ito kahalaga? Kausapin niyo po ang mga viewers natin. Sa lahat po ng mga ka-daily life sharing, So,
kapag ang Diyos na ang nag-activate sa ating mga buhay. Let us not stop. Kasi ang dati pong nakaupo na Pastora Zali ay tinawag ng Diyos na maging builder of life. Maging kabahagi niya para mag-build ng buhay. Alam niyo po, nagsimula lang sa aking pakikinig hanggang ako lang dating mag-isa. Naakay ko yung aking 2 anak, yung aking asawa, naakay ko rin ang aking buong pamilya. So, nakilala nila ang Panginoon. Nakakilala sila, tumanggap sila sa Panginoon. Naglilingkod na rin ang iba po sa kanila. Ginagamit na rin po at participator na rin po sa kaharian ng Panginoon. Hanggang dumating po, ngayon po yung new season naman ng buhay naming mag-asawa na ang ipinagagawa naman po at ipinaaabot sa amin ng Panginoon ay ang buhay naman po ng buong pamilya ng mga Monte Hermoso. So, ang Diyos talaga, sasapatin niya at tutuparin niya ang kanyang mga pangako nang sinabi niya sa kanyang mga salita na sa sino man na tumanggap sa kanya, isa lang ang tumanggap sa kanya, ang kanyang buong sambahayan ay maliligtas. Mga kaabangers, ang Diyos kapag siya'y nangako sa iyo, ito'y tiyak niyang tutuparin. Kaya nga sinasabi niya, di ba, sa kanyang salita, na hindi mo iuukit ang pangako niya sa tabletang bato, kundi iukit mo ito sa tableta ng iyong puso. Kasi yung mga pangako niya, madelay man yan, pero kapatid, tiyak na kanyang tutuparin yan. Kaya ngayon, tinupad niya ang isa sa mga pangako niya, yung bunga ng aming pagsunod at paglilingkod, ang pag-abot naman sa buong pamilya ng aking mahal na asawa na si Pastor Morris. Kaya po, meron pong bubuksan na the Hub of Christ sa lugar ng Bacolod dahil po sa pamilya ni Pastor Morris. Salamat sa Panginoon. Tunay na ang Diyos, kapag ikaw ay kinatagpo ng Diyos at hinayaan mo siya na gumalaw sa buhay mo. Sabi nga, siya, Pastora May, siya ngayon ang tsuper ng buhay namin. Para kaming nakasakay sa isang sasakyan na ang Diyos ang nagmamaneho at panonoorin namin ng Diyos kung saan niya kami dadalhin. Amen. So tayo po'y manalangin at magpasalamat sa napakayamang grasya ng Lord na pwede niyang gamitin ng lahat upang maging instrumento, mai-usher lang tayo balik sa Kanya. At salamat sa technology ng FB, salamat sa mga taong nagsishare nito para ibahagi sa maraming buhay na maaaring kagaya mo rin dati, di alam kung paanong direksyon ng buhay. Ngunit ngayon, kagaya ng nandito ngayon ng maraming nakaranas na dating walang direksyon, nakasumpong ng direksyon sa buhay dahil ang naging tsuper nila at nagiging spiritual na simbolo ng tsuper nila ay naging, at ang spiritual na GPS nila ay ang Holy Spirit sa buhay nila. Parang ganun ba na nagamit ng Panginoon? Salamat, Lord. Salamat sa buhay mo, Panginoong Hesus. At dahil sa buhay mo, kumilos ang banal na Espiritu sa aming lahat. Naranasan namin ang himala na magbagong buhay. Naranasan namin ang kalayaan dahil sa buhay na itinanim mo sa amin, na parang binhi ng iyong mga salita na ito'y tumimo sa buhay namin. At dahil dyan nagkaroon ng kwenta, nagkaroon ng kwento, nagkaroon ng makahulugan at makabuluhang buhay na meron kami ngayon. Dahil sa buhay mo, Panginoong Hesus, sa liwanag na nakita sa iyo, at ngayon nagliwanag din na nakita ito sa amin. Purihin ka, Panginoong Hesus. Amen. Maaari nyo na pong ipadala, isulat ang inyong mga prayer request at In the sasama name of namin sa Jesus. panalangin. Habang si Pastor Dong ay umaawit. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan. Hawak
Sa piling mo ang puso'y laging kontento, iwanan man ng sanlibutan. Habang buhay, hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. Thank you, Lord, sa mga answered Hallelujah, prayer. Lord. Salamat ng maraming sa lahat ng mga nakinig sa oras na ito. Salamat, Lord. Tunay na sa pamamagitan ng programang ito na-activate ang lahat ng aming mga pananampalataya. Salamat sa buhay ng Valderrama family, sa pamilya ng Cruz family na iniligtas mo sa sakuna, sa aksidente, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, ng maraming sa lahat ng mga nakinig sa loob at labas ng bansa. Salamat sa buhay ni Pastor Samuel, sa buhay ni Pastora Salve. Salamat sa breakthrough nila, sa lahat ng mga legal documents nila, Lord. Lord, there will be more, Lord God, na ipapadala mo sa kanila. Naniniwala kami, Panginoon, you have sent them with an assignment sa California, Lord God, at may establish ang iyong kaharian sa pamamagitan nila. Salamat sa Dagisonan family. Salamat, Lord, sa biyaya mo sa buhay ng Tamayo family. Dalangin namin si Abi Ibrahim na magkaroon siya ng puso, Panginoon, na marinasan niya ang iyong presensya. Dalangin din namin, Lord, na maging negative ang biopsy, negative sa cancer, at wala ng sakit. In the name of Jesus, ito'y panalangin ni Abi Abogado de la Cruz at panalangin din ni Crisa Marquez Mendoza. Makilala ng buong sambahayan niya ang tunay na Diyos at kagalingan ng kanyang dalawang anak sa kanilang allergy at asthma in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, ng marami. Dalangin ko, Lord, ang lahat ng mabumubuo ng daily life sharing at ang mga programa na isa-isang mailalagay sa Daily Life Sharing TV. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang mag-supply ng lahat ng mga kailangang ituro. Ibigay mo sa amin ang isang maliwanag na struktura para sa programang ito. Salamat, Lord, ng maraming sa buhay ni Kuya Albert, sa buhay nilang mag-anak, ang pamilya din ng De La Cruz family. Salamat sa buhay ni Julieta De La Cruz sa restoration and healing in the name of Jesus. Salamat sa breakthrough, Lord God, ng Monte Hermoso family. O, purihin ka, Panginoon. Tunay, Lord, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan at sinasamahan din namin sa panalangin si G. Ignacio Perico. Panalangin sa complete healing ng kanyang kapatid na si Emily Perico. Lord God, na nandoon sa Tugigaraw, dalangin namin, iunat mo po ang iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay. Abutin si Emily Perico Rebultan sa pangalan ni Jesus laban sa cervical cancer. We rebuke that sickness in the name of Jesus. At naniniwala kami, Lord, you are the God that healeth thee. Ikaw pa rin ang Diyos na nagpapalaya, nagpapagaling, nagpapalaya sa lahat ng mga pananagutan, nagpapalaya sa mga kulungan, sa buhay, sa mga poti na nakitgalit sa manang loob. Ikaw pa rin na nagpapalaya sa kasalanan sa ngalan ni Jesus. At higit sa lahat, ikaw ang nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman. Kung kaya't Ama, salamat sapagkat minsan pa, Panginoon, binuksan mo ang programa ng daily life sharing sa maraming buhay. Kung dati, Lord God, ang dami na namin, mas lalo pa kaming dadami ngayon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng Sabado family, Respecio family. Salamat sa buhay ni Gabi Villanueva, lahat ng pamilya niya. Salamat din, Panginoon, sa complete healing ni Rosemary Lazaro in the name of Jesus. Sa ovarian cyst in the name of Jesus. We rebuke that in the name of Jesus. We cast that away from your body in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, ng marami. Ikaw ang Diyos ng aming kagalingan. Ikaw ang Diyos ng aming kalayaan. Salamat sa buhay ni Pastor Dong, sa buhay naming mag-anak, sa buhay, Lord God, ng iyong mga lingkod at ng mga kabataan na nandito sa studio. Ang maririnig nila araw-araw ay bubuo ng buhay nila, magpapatibay ng pananampalataya nila at magpapalakas ng disposition nila. Wala kaming lahat ibang pipiliin kung hindi ang paglingkuran ang kataas-taasang Diyos. Oh, salamat, Panginoon, ng marami. Pagpalain mong lahat ng mga sponsors ng programang ito.
na sila'y ginamit mo maging dahilan upang maibalik ang programang ito, ang lahat ng mga ginamit mo upang makabili ng lahat ng mga kailangan nito mula sa camera, sa computer, sa lahat, Panginoon, ikaw ang magpo-provide nito, Lord God. Salamat din sa Facebook, Panginoon, na naging platform namin sa pangalan ni Jesus. Kaya't Ama, pinupuri ka namin, O Diyos. Tunay na pinili mo kami, hinirang mo kami sa gitna ng karamihan upang maging pagpapala sa buhay ng mas nakararami. Kaya't Ama, salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sa inyo lahat, mga ka-daily life sharing, ikwento nyo muli sa amin ano ang inyong mga naranasan. Bukas, ang ating guest naman ay si Pastor Maria Victoria Gagarin Manga. Paano silang na-activate sa pamamagitan ng daily life sharing? Amen po ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, Pagpalain God bless tayong po. lahat ng Amen. Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen.